6:02 p.m. today is January 9, 2023, Jesus Breaks the Part 1, Evening Church Prayer Vlog. Pagkura po ko nagkauli, guys. Wala akong inom-inom ng tubig, pati na yung uhawa. Okay lang yan. Kaya dito sa kalibutan, si Princess Brianna, sa kadawang adlaw na niya karon. Pero kung una-hunaon mo, guys, this is very crazy. Nagipanganak si Brianna na very stationary direct. Pero sa astrological na pamamaraan, naa siya Mercury retrograde and Uranus retrograde. Pero kung ma-feel mo, kung sa'yo ma-experience mo dito sa real world, I mean reality, nakagabi you experience like Mercury SD and Uranus SD. Pero napaka-crazy kung isipin. Dali man gud si baby Brianna nga mugawas na siya. Oo. Di gud mahulat-hulat og sunod ugma or sa moon in Aquarius or new moon in Aquarius. Sounds so crazy. Pero kaingon ko nga malipay ba ko? Well, kung answeran ako in astrological way, it is very confusing to answer. Dali ang bata nga mugawas. Wala pa naman siya nabot og 9 months. Sounds so crazy. Mayo ni uli si Ninang. Kung ano naabot man ni og January 18. It's supposedly dapat sa January 31 or February 1, February 3, February 6. Karon na jud kagabi na noon na ugawas si baby. Pero nako realization, dili man nato control lang tanan. Nakakasad kung isipin. But I accept it. Wala na ako choice, di ba? I must say, dawat na lang na ako. Alright, 4,000 plus, total number of walking steps for tonight, January 19, 2023. Ang ba't yung eskwela pa ko niya? Ingon si Sir, 7:30 p.m. Napasap-usap ang session si Sir. Manalang kaya naka-exam kaganiha. gawa sa ninang gikan sa paanakan.
Uli na sa silang balay. Isa ako nangita kong mga paraan ko aron okay ang tanan. Ako rin ang tuso ng tanan. Maabot sa second semester. And bago ta mag second term mag-Pluton Aquarius pa ta. That sounds so amazing, right? I'm so tired of Pluton Capricorn. Pero I have no reason to stop myself. What I must have to do. Something na kailangan dito na ako buhaton. Kasi you know what? This is my dream. To become a kids paint artist. Diyan ako malipay. Diba? Pero you know what? It sounds so annoying na akong life wala mabago. Pero okay lang. Uban, di na ako matog eskwelahan. Dawato ng kamatuoran nga wala jud ko natun-an sa lesson ni Sir Albite. Wala klaro nga pagka-maestro. Sige na siya chill. Relax lang siya. Si serious di ako mga nakuhaan di ay. How about si Mars? Si Mars. Adara oh. Pero wala man siya nakita sa kalangitan dire. Mars. Wala. Agan kay kog imagine sa time during Elias kong papa. Ako kausaban sa akong kinabuhi. Feeling na ako incomplete akong pagkatao. Pero karon I have to do something massive. I have to do something na kailangan kasi feeling incomplete ka. Kailangan feeling full ka pa rin. Feeling full. Maramdaman yung full, fullness. F-U-L-L. Very happy kasi napa ko kailangan pang buhaton 51 days before birthday. Diyan na lang ni karon. Diba? Ganyan sa eskwelahan. Patay. Grabe ako ang grabe good kayo kung ang pinaghirapan.
Nabaligya fishbowl palit ko guys. Kanang ko 20 pesos. Nagkaon naman ko ganiya. Palit 20 pesos. Bali 20 ako ah. Iya pa? Ah, sige. Wala siya nagbaligya dire tig. Iguro siya nagtimpla-timpla dire. Ana din. Ada bos. Hindi makawat naman. Ben. Awan. Sa tuloy ng bata. Kana. Ang mga pinakasiga, pinakamarahas, at mga pinagtatakutang mga kriminal noon. Halina at ating isa-isa rin sa video na ito. Ako nang ibilin diya guys. Pinakanotorious mga Ay, hindi mo malibutang dito. magiging mga ka sa kasisa. Biha mismo. Number 10, Tagaan nagsikwenta kong mama. Nadra ko 100. Toledo, mas kilala sa bansang Nawaway na isang simpleng Hindi siguro kay hukas og sa nina. kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa. Isang gabi, habang ipinapahinga nila ang kanilang pagod na katawan, pagkatapos na maghapong ani, ay walang awa silang inatake ng isang grupo ng mga armadong lalaki at pinasok ang kanilang tahanan. Ang kanyang asawa ay brutal na pinagsamantalahan at tinitla ng buhay sa harap niya mismo. Pagkatapos, siya ay sinaksak at binaril ng makailang beses. Umalis ang mga armadong lalaki sa kanilang bahay na hindi man lang naghinala na buhay pa si Waway matapos ang kanilang ginawa. Ang pangyayaring ito sa kanyang buhay ang lubos na nagbabago sa kanya. Ito ang naging dahilan para siya ay maging isang serial killer at isa-isang tulisin ang mga sumabay sa kanila at ilagay sa sariling kamay ang batas. Pero nang maglaon, naging ang mga inosenteng tao ay binibiktimahan ng Waway. Kadalasan niyang tinatarget ang mga kababaihang buntis. Naitala na nagkaroon siya ng 40 kaso ng pagpatay at ilang kaso ng panggagahasa. Number 9. Romeo Halusros. Si Halusros ay itinuturing noon bilang isang mahalaga at maimpluwensyang tao. Isa rin siya sa pinakasikat na broadcaster sa Mindanao bago siya nagsimula sa kanyang political career. May-ari din siya ng isang entertainment firm, film producer, at isang stockbroker sa isa sa mga higanting television company. Siya ay protector ng sikat na resort sa Dapitan, ang Daka, at higit sa lahat ay isang political kingpin sa kanlurang Mindanao. Ang akala ng lahat ay mabuting tao si Halusros dahil sa pagiging public servant nito hanggang sa magunya ang kanyang di inaasahang kriminal na gawain at ang mga paborito niyang biktimahin ay walang iba kundi ang mga minor de edad na mga babae. Noong 1996,
ay inakusahan ng isang 11 years old na batang babae sa Lusos ng maraming beses na pagmumolesta sa kanya sa iba't ibang okasyon. Di nagtagal ay napatunayan na guilty sa Lusos sa kasong ito. Ang Regional Trial Court ng Makati Branch 62 sa criminal case numbers 96-1985 at 96-1986 ay hinatulan sa Jesus ng 2 bilang ng statutory rape. Bukod pa rito, ang 6 na criminal case para sa act of lasciviousness. Bagamat natulan ng guilty, Last session. hindi lang inamin ng Jesus na ginawa niya ang mga krimen. Pero ang mga ebidensya na kalap ng mga otoridad at mga investigador ay malinaw na nagtuturo at sapat na upang madiin siya dito. Ang kanyang kaso ay naging media staple ng halos 1 taon sa buong Pilipinas at siya ay naiulat na nakulong sa loob ng 10 taon. Number 8. Alvin Flores. Si Alvin ang pinuno ng samahan na kilala sa tawag na Flores Gang. Nagsimula ang kanyang mga krimen nang sumali siya sa Alex Bungkayo Brigade sa Malabon noong 1980s. Siya ang nakatoka noon para maghanap at magnakaw ng kotse para sa grupo. Di nagtagal ay nagpasya siyang magsimula ng kanyang sariling grupo. Ang grupo na ito Okay, ay let's mabilis check. na maging kanya dahil sa walang habas na panghuhold at kanila itong ginagawa maski na tirik ang araw habang nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang huling krimen na ginawa niya ay ang pagnanakaw ng baril sa isang Rolex shop sa Greenbelt 5 noong 2009. Ang insidente ito ay nag-trend sa media nationwide. Makalipas ang ilang linggo ay hinanting siya ng NBI at may utos na shoot on site sa kanya. Di nagtagal ay nabalita sa buong bansa na nakitla na ng buhay ang notorious na kriminal na si Alvin Alright. Flores. Number 7. Ben Tambi. 290. Total number of explained pictures. Part 1. Evening Issues. Sa Manila noong 1980s. Siya ay isang stuntman na naging most wanted criminal matapos madiin sa krimen ng malalaking niya ginawa. Hinangan ni Ben Tambling na nagmula sa Malabon ang kanyang palayaw sa kanyang naunang trabaho bilang isang movie stuntman. Ayon sa ulat, ay isa siyang dalubhasa sa karate. Sinasabing naroon siyang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa aktura. At ito ang ginagamit niya di umano upang mabilis na makatakas mula sa pag-aresto ng mga pulis. Sinasabi nagsimula ang pagpapahuli ni Ben sa kapulisan dahil sa isang traumatiko at brutal na karanasan niya sa mga ito. Siya ay labis na pinahirapan nang siya ay inaresto bilang isang juvenile delinquent. Ang kanyang ulo ang hinampas ng malakas gamit ang upuan. Inilubog sa toilet bowl ang kanyang ulo at kinuryente ang masalang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga nasabing pagpapahirap sa kanya ay nagawa pa niyang mapatawad. Ngunit, ang nagtulak sa kanya para talagang magalit sa mga pulis ay na ang ilan sa kanila ay nagawang gahasain ang kanyang asawa. Nang maglaon, nasangkot siya sa mga nakawan, carjacking at drug trafficking. Sa loob ng ilang buwan, 7 pulis ang kanyang itinumba at ang kanilang mga baril ay kinuha mula sa kanila. Dahil sa mga pag-atake, Alright. si Ben Tambling Last session. ay nilagay sa listahan ng most wanted. Dahil dito, ay labis na natakot ang mga pulis sa kanya. Bagamat isang kriminal, ay minahal pa rin siya ng kanyang mga kaibigan at mga mahihirap na kapitbahay. Ito ay dahil madalas makatanggap ng mga tulong pinansyal ang mga ito galing sa kanya. Madaling makita kung bakit siya ay tinuring ng mahihirap na komunidad bilang isang bayani, hindi bilang isang kriminal. Nang siya ay paringin ng mga pulis noong March 3, 1981 sa edad na 23, marami sa kanyang mahihirap na kababayan ang labis na nabuksa. Number 6. Butch Bellica. Si Butch Bellica ay isang matinik na kriminal sa Pilipinas noong 1960s at 70s. Sa edad na 16, si Butch ay nakonvict sa kasong homicide. Pagkatapos mahatulan, ay ginugol niya ang mga sumunod na 11 taon sa loob ng National Penitentiary. Kilala siya bilang isang leader ng gang at isang militarong komunista. Pero di naglaon, ang kanyang buhay ay lubhang napabago pagkatapos niyang makilala si Jesus. Siya ay ginawaran ng pardon ni President Marcos at tuluyang pinalaya noong 1976. Sa kasalukuyan, ay inilalaan niya ang kanyang oras at buhay bilang isang pastor sa Manila. Number 5. Nardong Cote. Alright. Si Leonardo Manicio, o mas kilala sa palayan ng Nardong Kita-kits later. ay isang Thank you for watching this video. pastor sa buong